Amen? No? So ito po ang aking ibabahagi ngayon sa hapong ito tungkol sa paghahandog. Ano ba ang dapat nating maunawaan? At limang letter P ang aking ibabahagi sa inyo sa hapong ito. Ang unang letter P ay ang salitang pagsakripisyo. Ito ang dapat nating maunawaan na ang ating paghahandog sa Diyos ay isang sakripisyo. At ang ating pagsakripisyong itong, ang ating ginawang paghahandog, na may sacrifice o sakripisyo, ay ito yung kinalulugdan ng Diyos. Amen? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, ang handog na may sakripisyo, yung handog na ikabubuhay mo na lang. Katulad ng ibinigay na handog ng babaeng balo. Bagamat, 2 kusing o 1 pera, ang kanyang handog mababa sa lahat. Yung iba ay malalaki, mayayaman. Pero anong sabi ng Panginoon? Mas nakakahigit ang handog ng babaeng balo na ito kaysa kanilang lahat. Amen. So ito ang dapat nating maintindihan. Ano bang uri ang paghandog na tayo'y kalulugdan ng Diyos? Ibig sabihin yung pinaka-the best na handog. Hindi yung tira-tira. Amen. Ito dapat nating maintindihan, maunawaan, na ang paghandog natin sa Diyos ay hindi dapat yung tira-tira, yung pinagpilian. Kasi marami sa atin, kaya nakapaghandog, pag may natira sa pera niya. Tulad ng mayaman, di naman nila kailangan na yun. Sabi ng Panginoon. Pero, ang babaeng balo na ito, ay ikabubuhay na lang niya. Kumbaga sa huling saing na lang kung sa bigas. Huling saing na lang. Isang bilihan na lang. Yung isang salapi. Bagay, yung isang salapi, sa kanilang panahon, malaki pa rin yun. Naalala ko kasi nung panahon, nung maliit pa ako no? Nung maliit na bata pa ako, yung isang kusing, nakakabili pa ako ng malalaking tinapay. Laking tinapay, sukli. May sukli pa yata yung ano na yun? May kasama pang mga candy, no? So, malaki ang halaga pa noon. So, balit, kung ikumpara natin, sa ating pagbasa, ating makikita, kung ikumpara natin doon sa binigay ng mga mayayaman, ikabubuhay na lang ng babaeng balo ang kanyang hinihulog na handog. Anong ibig sabihin? Sinasakripisyo niya. May pagsakripisyong ginawa ang taong ito, ang babaeng balong ito, sa paghahandog niya sa Panginoong Diyos. Ito pala ang kinalulugdan ng Diyos. Yung ang ating pagbibigay ay hindi tira-tira, hindi pinagpilian. Tingnan nyo po, kung balikan natin ang lumang tipan, ang magkapatid na si Abel at si Cain. Bakit kinalulugdan ng Diyos si Abel? Dahil ang kanyang handog ay pinaka-the best. Pareho sila naghandog. Pero bakit si Cain hindi kinalulugdan ng Diyos? Dahil yung mga payat na hayop, ang inihandog, yung payat na tupa, o ano pa man yan, mga tira-tira, yung pinagpilian, anong ibig sabihin na sa ating paghandog, yung pinaka-the best, handang isakripisyo natin ang ating sarili, makapaghandogan tayo ng pinaka-the best para sa Panginoon. Amen?
Hello? Sabi doon sa unang hari, 17:8, ano ba ito? 8 hanggang sumusunod. Sabi dito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, unang hari ito umalis ka rito, pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta na sila roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niya sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin yun at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sa inyo. O dahil may anak na pala ito. Magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo maubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang tilay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen? Tingnan nyo po, isinasakripisyo ng babaeng balo ding ito sa panahon ng lumang tipan. Huling luto na lang yung harina. Pero, isinasakripisyo niya, inihandog niya sa Diyos. Paano niya inihandog sa Diyos? Sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos na si Elias. Hello? So ito ang dapat natin maunawaan. Amen. Sa paghandog natin sa Diyos, bagamat may sakripisyo, ay may ganting kasaganaan. Sa paghandog natin, bagamat tayo nagsakripisyo sa ating paghandog, may biyayang siksik-liglig at umapaw. Amen? Tingnan niyo po, yung babae, wala na natitira, pero nag-uumapaw ang kanyang lagayan ng harina at ganoon din, hindi naubos ang langis. Amen po ba? So napakahalaga ang maghandog kayo ng pinaka-the best. Pag ibig sabihin pinaka-the best, yung para na lang sa atin, ibigay mo pa para sa Diyos. Amen? Yun ang pinaka-the best na handog. No? Ito na lang ang pera ko, pero di bali. Para naman kay Lord ito eh. Ha? Bahala ka na Lord sa akin. Total, ito naman, huling pera na ito eh. Ha? Ano rin mangyayari sa akin kung, di ba? Ibig sabihin noon, may tiwala tayo sa Panginoong Diyos. Amen? At ito pang isang dapat nating maintindihan o maunawaan na bagamat sa ating paghahandog sa Diyos, sa ating pagsakripisyo ay
hindi lang siksik, liglig o maapaw na biyaya, kundi nagaganap ang himala. Amen? Kung basahin niyo po yon sa pagpatuloy ng ating binasa doon sa, binasa ko sa unang hari, dito sa unang hari, 17, 8 hanggang 16, at ang kasunod pa nito, pagkatapos kumain ng mag-ina, kung basahin niyo po yun, tapusin niyo ang chapter na yan, ng chapter 17 ng unang hari sa Lumang Tipan, nandoon na nagkasakit ang anak ng babaeng balo at namatay. Kaya sabi ng babaeng balo, ito ba ba ang igaganti sa akin ng Diyos sa kabila ng paggawa ko ng mabuti sa isang lingkod ng Diyos? Nanalangin si Elias at sa kanyang panalangin na buhay ang bata. Amen. So sa pagbibigay din pala, yung handog natin sa Diyos na may kakibat na sakripisyo ay nagaganap ang himala. Amen po? Kaya ito po ang unang letter P. Mula sa salitang paghandog, yung pinakahiling password natin, paghandog, unang letter P, pagsakripisyo. Amen. At ang pangalawa, siyempre, salitang pananalig. Pagsakripisyo at ang kasunod niyan ay pananalig. At ito ang dapat nating maintindihan. Kung maunawaan na ating paghandog ay pagpakita ito ng ating pananalig sa Kanya. Pagpapakita ito ng ating pananalig sa Diyos. Dahil hindi mo magawang maghandog kung wala kang pananalig sa Diyos na iyong hinahandogan. Amen? Wala kang pananalig kung hindi mo kayang ihandog ang anong meron ka. Amen po. Kaya kung hindi mo masunod ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa pagbibigay o paghahandog, wala tayong pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi mo kayang magbigay, halimbawa, labo piring o ikapo, tulad ng darating ninyong anniversary, kailan? December. Pagkakataon nyo na yan upang maranasan ninyo ang siksik-liglig na biyaya. Ihandog natin ang pinaka-the best para sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Amen po. Di na mahirapan ang mga manggagawa na maghanap pa ng sponsor. Hallelujah. Pagkakataon na yan, huwag na nating palagpasin yung pagkakataon na yan. Kasi pag lumagpas yan, sa isang taon na naman, ang tagal na naman yung anniversary. At hindi lang anniversary, sa tuwing may gawain ang Panginoon, pagkakataon nyo na ihandog ninyo ang pinaka-the best para kay Yahweh El Shaddai. Kung may pananalig kayo. Amen? Handa nating isakripisyo ang laman ng ating bulsa, laman ng ating wallet. Amen po? Si Abraham, mga kapatid ko sa Panginoon, wala siyang kagatol-gatol, handa niyang ihandog ang kanyang anak, kaisa-isang anak na si Isaac, nang hingin ito ng Diyos sa kanya. Bakit niya nagawa? Pinaka-the best na handog niya, sarili niyang anak. Binigay niya ngayon. Handa niyang ialay sa Diyos. At bakit? Dahil may pananalig si Abraham. Kaya nga si Abraham, tinataguri ang ama ng pananampalataya. Amen? Walang reklamo. Walang reklam si Abraham. No reclams.
Hindi siya nagreklamo. O bakit naman, Panginoon? Pangako mo sa akin, paramihin mo aking lahi ng kasing dami ng buhangin sa dagat. Oh. Tapos kukunin mo yung kaisa-isa kong anak. Ha? Hindi nagtanong si Abraham. Bagamat hindi niya naintindihan, patuloy siyang may pananalig sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen po? Kaya yan din po ang dapat nating gawin. Huwag tayong yung sabihin yung wala tayong pananalig. Ipakita natin sa ating Diyos na may pananalig tayo sa Kanya sa pamamagitan ng paghahandog ng pinaka-the best. Amin po. So ito ang ating maunawaan, dapat nating maunawaan na ating paghandog ay pagpapakita ito ng ating pananalig sa Diyos. Amin po ba? Kung may pananalig ka, kaya mong ibigay maging ang sarili mong buhay. Amen? Ha? Kaya nating ibigay maging ang ating sariling buhay. Di ba may awitin? Ha? Ano ba yung may 1,000 bang buhay? Akong 1,000 buhay. Di ba? Handa pa rin niyang ibibigay ang lahat niyang buhay. Tayo kaya, handa ba nating ibigay ang ating buhay para sa Panginoon? Naku, aywan ko lang. Kasi yung iba, baha lang, hindi na makakarating sa gawain. Umulan lang, natatakot ng mabasa eh. Di ba? Oh. Buhay pa kaya? No? Pero ito dapat nating maintindihan na ang kinalulugdan ng Diyos na handog ay yung pinaka-the best. Yung una nga, yung pagsakripisyo, at nakita yung pananalig natin sa Kanya. Kaya tayo naghandog dahil mayroon tayong pananalig sa ating Diyos na may gagawin siya higit pa roon sa ating binigay. Tingnan niyo po, si Abraham, nung masubok ng Panginoon kung gaano siya katapat sa Diyos, kung gaano siya may pananalig kay Yahweh Shaddai, yun, sabi ni Yahweh Shaddai, Abraham, huwag mo nang ituloy. Nakita ko na kung gaano ka katapat sa akin. Nakita ko na kung gaano kalaki ang iyong pananalig sa akin. Amen. Hindi tinuloy. Sinusubok tayo ng Diyos. Amen po. So huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot maghandog sa Panginoon dahil ito'y pagpapakita ng ating pananalig. Ang pangatlong letter P. Bilis naman ang oras. Salitang pag-iimpok. Sabihin nyo, pag-iimpok. Oh, ito ang dapat din nating maintindihan ng ating maunawaan. O ito, ulitin ko, ito rin ang dapat nating maintindihan o maunawaan na ang ating paghandog ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Paghandog, pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Saan makikita yan? Mateo 6:19-21. Sabi doon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang. At may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kapag ang ating puso pala, o ang ating isip, nasa kayamanan, hindi natin mabitaw-bitawan, ibig sabihin yan, ang puso din natin nandoon din.
at hindi kinalulugdan ng Diyos kung ang ating puso, ang ating isip ay nakatuon sa kayamanan sa mundo ito. Amen? Makamit man natin ang kayamanan ng mundong ito. Makamit man natin ang mga bagay sa mundong ito. Lahat na yan. Kung ang kapalit naman ay ang ating kaluluwa at espiritu. Yun ang pinakamalungkot na parte. Ang kayamanan, kinikita yan. Yung mga bagay na yan, nakakamit natin yan. Pero wag nating i-focus ang ating mga sarili sa mga bagay sa mundong ito. Amen? So, anong ibig sabihin? Maghandog tayo sa Diyos. Yung mga salapi natin, gamitin natin para sa Panginoon. Huwag tayong kuripot. Kasi yung iba kuripot eh. May nagbibigay naman eh. Ayaw ko. Hayaan mo na si Mari. Siya na lang magbigay. Total. Kumikita naman siya eh. Yung iba, totoo lang, may maraming mga gawain na mga coordinator o core group, no? Core group na umaasa sa suporta na galing sa ibang bansa. O kaya sino mang nagsusuporta. Kaya nangyayari, wala na sariling binibigay. Kasi umaasa sa bigay doon sa galing sa abroad o sino pa mang taga rito na may kaya nagbibigay, nag-sponsor, hindi na kadulukot sa sariling pera. Paano tayo pagpapalain? Kung hayaan natin sila lang ang magbibigay, maghandog sa gawain ng Panginoon, tayo lang, nga tayo pagdating sa biyaya, nagtataka tayo kung bakit hanggang ngayon hindi pa tayo answered prayer. Nagtataka tayo bakit hindi tayo pinagpala, samantalang yung nagbibigay, lalong pinagpala. Biro mo yun? Sasabihin nila, pinagpala na kami mula nung mag-ikapo ako, mula mang nagpupiring ako sa gawain ng Panginoon, doble na ngayon aking bahay. Marami na ako sasakyan. O di ba marami nagpatotoong ganon? Tapos tayo, bakit kaya ako? Wala pa yung sasakyan. Yung 4 wheels ko wala pa, hindi pa dumating. Dumudukot na ba sa bulsa mo? Naglilingkod ka nga, coordinator nga tayo, membro tayo ng core group, o ano pa man, nandito tayo sa gawain, pero pagdating sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, sarado naman ang ating mga kamay. Sarado ang wallet, sarado ang bulsa, hindi makadukot ang kamay. Hello? Ulitin ko, ang darating na anibersaryo ninyo, pagkakataon niyo na kayo'y kalulugdan ng Diyos. Pagpalain ng Diyos. Amen! Pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Amen? Kasi kabutihan eh. Makamit natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ulitin ko, makamit man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito kung ang kapalit naman ay ang ating espiritu o kaluluwa na mapunta sa interno. Useless ang pinaghirapan natin. Sabi nga nung iba, alam ang ibigay ko, yung pinaghirapan ko. Sabi nga nung mayaman, yung binatang mayaman, wala na akong mapaglagyan ng aking kayamanan. Gagawa ako ng malaking kamalig at dito ko iipunin ang aking mga na ipong pinaghirapang kayamanan at hindi na ako maghihirap hanggang sa panahon, magpapahinga na lang ako, ma-relax-relax na lang ako, hindi na ako kailang magtrabaho. Pero anong sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi, kukunin ko na ang ibuhay mo. Hallelujah. Yung pinaghirapan pala natin, wala. Kahit anong puyat natin, pinaghirapan natin yan, okay yan, nagtatrabaho talaga tayo.
Kasi sabi naman ng Panginoon, maging masipag tayo. Hindi pinapakain ng mga tamad. So, kailangan magsipag din tayo. Pero, kung makalimutan naman natin ang Diyos, hindi natin pinapartyan ng Diyos sa mga binibigay niyang biyaya, ayaw din niya noon. No? So, sino makikinabang sa mga naimpok natin kayamanan dito sa lupa? Pag namatay ka, bata-bata pa naman yung asawa mo naiwan, mag-asawa uli yun. So, ang makinabang, yung bago niyang asawa. Magpasasa sa naiwanan mong kayamanan. Hallelujah. No? Kay saklap naman ng buhay. Kung pinaghirapan mo, mula, ang gabi, ginawa mong araw, ang araw, ginawa mong gabi. Pagkatapos, marami ka nang naipon, bigla kang namatay. Di mo na pakinabangan. Nag-asawa, 1 linggo lang, nag-asawa ng asawa mo. Bata pa eh. Ang asawa ang nakikinabang sa pinaghihirapan mo. Hayaan mo ang Diyos ang makinabang. Amen? Ang gawain ng Diyos ang makinabang. Hallelujah. At tsak yun, ang Panginoon ay magpala sa atin. Tayo'y pagpalain. Amen po? Ang pang-apat na letter P. Naglilista ba kayo? Ano yung una kung naglilista? Pagsakripisyo. Pangalawa, pananalig. Pangatlo, pag-iimpok ng kayamanan. No? Pang-apat, prioridad. Parang ano, hindi Tagalog, no? Kastila, no? Pero Tagalog talaga. Ang salita kasi natin, Tagalog natin, mana sa mga Kastila eh. No? Prioridad. Ito ang dapat nating maunawaan na ang ating paghahandog sa Diyos, ibig sabihin nito ay pinaprioridad o priority na natin ang Diyos sa ating buhay. Priority na. Yung paghandog natin. At hindi lang sa salapi ang paghandog natin. Hindi lang ang mga bagay ang paghandog natin, kundi ang ating sarili. Amen po? Ang ating sarili ang pinaka-the best na handog. Ano yun? Tuwing may gawain, nandito tayo. Umaatin tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi yung tuwing anibersaryo lang tayo. May mga kapatiran tayo na tuwing anniversary lang, ang habol ay uniform, dahil bago. Hallelujah. Masakit na katotohanan, pero totoo. Marami, nagtataka ako, pag regular na gawain, 3 lang ang choir, 4, 5. Pero pag anniversary, umabot ng 10. Saan galing ito? Saan galing ito nagsilitawan? Parang isang politiko dito sa atin sa Caloocan, sabi ng mga kapatiran, saan ba galing ito? Biglang lumitaw dito sa Caloocan. Ayaw kong banggitin, ha? Alam nyo na yan. Biglang lumitaw dito, taga rito pala yan sa Caloocan. Di yung nanay pala niya, taga rito. At saka butante pala siya dito. Kasi nagtanong-tanong din ako eh. No? Bakit nga ba nandito agad dyan? Butante pala dito yan. Kaya may karapatan siyang tumakbo. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ating paghandog ay ito ang dapat nating maunawaan at maintindihan na ito'y pagpapakita na priority na natin ng Diyos. Prioridad siya sa ating mga buhay. Amin po ba? Na hinahandog natin ang ating mga sarili, hindi lang ang laman ng ating bulsa o mga bagay na ibinibigay natin para sa gawain ng Panginoon, kundi mismo ang sarili natin. Dahil sabi sa Roma 12:1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo
sa Diyos. Pagsamba sa Diyos pala, yung pag-attend natin sa gawain, yung pagdalo natin sa gawain ito ng ating sarili, bagamat walang mga laman ng ating bulsa, sarili natin dinadala dito, sakripisyo din yan. Uri din ng sakripisyo yan. Dahil sa ganitong panahon, ganitong oras di peligro yan. Inaantok tayo. No? Kaya ako uminom ng kape. Para medyo mawala yung antok ko kasi natulog ako kagabi, alas 2 na. Nagising ako ng alas 4, nagising ng alas 5, nagising ng alas 6. Putol-putol ang tulog eh. Naalala ko, alauna, kailangan nandito ako sa Barugo. Dito sa lugar ng Pag-asa. Biyahe na ako, kahit antok-antok ako. Natutulog na ako sa biyahe sa sasakyan. Pagdating ko dito, ang sabi ng kausap ko, wala pa ako dyan, Pards. Ba't saan ka? Nandito pa ako, galing kami ng Olongapo. Hallelujah. Saan ako tutuloy nito? Nagtambay ako doon sa may tulay. Sabi ko, saan kaya akong magpalipas? Naalala ko si coordinator, kumari ko, Sister Rose, wala. Hindi sumagot. Naalala ko isang kumari ko, si Maring Mili. Sabi ko, Marsa, bukas na ba ang chapel? Bakit nandang ka na? Alauna lang kasi. Sabi ko, na-indyan ako ng usapan. Wala dito. No, diyan na lang muna ako. Gusto kong makapagpahinga ng kaunti. Ayun, salamat sa Diyos. At may kumari akong may hawak ng susi. No? At dinalhan din ako ng konting laman ng tiyan. Ay, hindi naman konti, marami. Dahil nabusog ako ng gusto. Sa kanya, mga kapatid ko, sa Panginoon, sarili natin, gawin nating handog. Ibig sabihin yan, prioridad natin, si Lord. Puyat man tayo, kulang man tayo sa tulog, nanlalata man tayo, pilit nating maging malakas dahil ang ating Diyos, ang ating pinaglilingkuran. Amen? Panghuli na letter P, pagsamba. Amen po? Ito ang dapat nating maunawaan na ang ating paghandog ay pagsamba natin sa Diyos. At ito na nga, yung prioridad, nandoon na, at dito sa huli nga, ito nga po sa Roma 12:11. No? Nakarapat dapat nating sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga sarili. Amen po ba? Ito dapat nating tandaan na sa tuwing may gawain na tayo a-attend, ay paghandog natin sa Diyos, handog na buhay para sa Kanya, at ito'y ori ng ating pagsamba sa ating Diyos na si El Shaddai. Amen po? Unang letter P, pagsakripisyo. Pangalawa, pananalig. Pangatlo, pag-iimpo. Pang-apat, prioridad. Pang-lima, pagsamba. Tumayo na